Nagtapos ang nakaraang parte ng ating kwento nang biglang may batang gold silk. Dragon leopard ang lumapit sa likuran ng ating kuya. Sa pagpapatuloy, dito ay agad na ginamit ng batang gold silk dragon leopard ang isa sa kaniyang kakayahan, ang Spirit Soul Light na nagdulot ng paglabas ng liwanag sa katawan ng batang gold silk dragon leopard. Pagkatapos ay bigla itong nagsalita sa isip ng ating kuya, saad nito sa ating kuya, na Master, handa akong ibigay ang aking Spirit Soul Light form upang makabuo tayo ng isang master at servant na kontrata, at simula sa araw na ito ay ako na ang magiging pinakatapat na servant ng aking master. Dito ay nagtataka pa rin ang ating kuya dahil nakakarinig siya ng isang boses ng isang batang babae sa kaniyang isipan. Kaya agad niyang tinitigan ang munting gold silk, dragon leopard na nasa harapan niya, at tinanong ito kung siya ba ang nagsasalita. Agad namang sumagot ng "Opo, Master" ang munting leopard habang tinititigan ang ating kuya ng napaka-cute na mga mata nito. Tinanong naman ng ating kuya kung bakit gusto nitong maging master siya, sagot naman ng munting gold silk dragon leopard na dahil naaamoy nito ang isang speed type aura sa ating kuya. Dahil dito ay agad na tiningnan ng ating kuya ang status window ng munting halimaw, at dito ay nakita natin na isa itong gold silk dragon leopard na may advanced rank na bloodline talent. Ito rin ay may advanced rank na speed talent, endurance talent na nasa antas ng medium rank, at recovery talent na nasa antas ng novice rank. Halos matulala ang ating kuya sa nakita niyang taglay na talent ng munting gold silk dragon leopard, at dahil dito ay nasabi niya na isa itong divine beast. Pagkatapos nun ay sinabihan ng munting gold silk dragon leopard ang ating kuya na nasa panganib ang kaniyang mga magulang. Dagdag pa nito, nabuntis ang kaniyang ina at nag-aalala ito baka may masamang mangyari sa kaniyang ina, kaya nagmakaawa itong iligtas sila ng kaniyang master. Sagot naman ng ating kuya na naiintindihan niya. Pagkatapos ay hinaplos ng ating kuya ang ulo ng munting gold silk dragon leopard at pinangalanan niya itong Xiaojin. Agad namang nagpasalamat si Xiaojin dahil binigyan siya ng magandang pangalan ng kaniyang master. Agad namang nagpakita ang status window at sinabihan ng ating kuya na matagumpay niyang nakopya ang isang advanced rank na speed talent. Gusto mo na ba itong fuse sa iyong katawan? Walang pag-aalinlangan namang pinili ng ating kuya ang oo at fuse na ito agad. Pagkatapos noon ay agad na nag-umpisa ang talent fusion at agad na nagliwanag ang katawan ng ating kuya. Pagkatapos ng talent fusion ay agad na tumayo ang ating kuya habang si Little Xiaojin naman ay nasa kaliwang balikat ng ating kuya. Pagkatapos nun ay agad nang nilabas ng ating kuya ang kaniyang espada mula sa kaniyang inventaryo. Saad ng ating kuya habang naghahanda na itong sumali sa labanan na dahil mataas ang ekspektasyon ni Little Xiaojin sa kaniya ay gagawin niya ang lahat ng makakaya niya upang tulungan niya ito. Si Little Xiaojin naman na nasa balikat ng ating kuya ay nagpakita ng isang napakakumpiyansa ng ngiti. Pagkatapos noon ay pinakita sa atin ang kasalukuyang status window ng ating kuya. Nakasaad dito na ang ating kuya ay may cultivation talent na nasa intermediate rank, speed talent na advanced rank, sword talent na nasa medium rank, dark shadow talent na nasa antas ng novice rank, recovery talent na nasa antas ng advanced rank, at strength talent na nasa antas ng intermediate rank. Agad namang ginamit ng ating kuya ang kaniyang bagong speed talent at agad siyang tumalon ng mataas habang iniisip na dapat ay atakihin muna niya ang mga kahinaan ng malaking gorila. Nakakita naman ng pagkakataon ng ating kuya upang atakihin ang mata ng halimaw, kaya agad na niyang iniwasiwas ang kaniyang sandata. Samantala, si Little Xiaojin ay halos makabitaw na mula sa pagkakahawak nito sa balikat ng ating kuya. Dito ay nagawang tamaan ng ating kuya ang mga mata ng malaking gorila at dahil dito ay agad na napasigaw ang halimaw sa sakit dahil sa pinsalang natamo nito. Pagkatapos noon ay lumapag ang ating kuya sa harapan ng mga magulang ng ating cute na alaga. Ngunit dahil hindi nila kilala si Kuya Ye, tiyan ay agad na naging alerto ang mga ito at nagpakita sila ng pagiging agresibo. Agad namang kumaway ang ating kuya sa mga magulang ni Little Xiaojin habang sinasabihan si Xiaojin na wala sa kaniya ang spirit soul light ng kaniyang nanay at hindi siya naiintindihan ng mga ito, kaya sabihan mo sila na hindi siya isang kalaban. Agad namang sinabihan ni Little Xiaojin ang kaniyang nanay na hindi kalaban ang kaniyang master at ang master din niya ang tumulong sa kanilang mapinsala ang malaking gorila. Sumagot naman ang nanay ni Xiaojin at nagalit ito sa anak niya dahil basta-basta na lamang itong nagtitiwala sa isang tao,
Ngunit sa bandang huli ay walang nagawa ang kaniyang nanay at agad na ring tinanggap ang ating kuya bilang master ni Xiaojin. Pagkatapos nun ay agad na iniabot ng ating kuya ang isang recovery pill at agad niyang sinabihan na kainin ito ng nanay ni Xiaojin upang gumaling ang mga sugat nito at maging maayos ang dinadala niya sa sinapupunan niya. Dagdag pa ng ating kuya na magiging maayos ang lahat at magtiwala ka lang sa akin at kainin mo ang gamot na ito. Agad namang kinain ng nanay ni Xiaojin ang hawak na recovery pill ng ating kuya at pagkatapos ay dinilaan nito ang kamay ni Kuya Yetian at ibig sabihin nito na nagpapasalamat ito sa ating kuya. Pagkatapos ng ilang sandali ay agad na umepekto ang recovery pill at mabilis na naghilom ang mga pinsala ng nanay ni Xiaojin. Napansin naman ng tatay ni Xiaojin ang paggaling ng mga sugat ng kaniyang asawa kaya sinabihan nito si Xiaojin na sabihin sa master niya na bigyan rin siya nito ng isang recovery pill, na agad namang sinabi ni Xiaojin sa kaniyang master. Agad namang binigyan ito ng ating kuya ng recovery pill, kaya agad na nagpasalamat si Xiaojin sa kaniyang master. Pagkatapos ay biglang nagkamalay ang malaking unggoy at agad na tumakbo upang tumakas dahil alam niya na hindi siya mananalo sa ating kuya. Napansin naman ito ng ating kuya kaya agad niyang naisip na balak tumakas ng unggoy na to. Agad rin itong napansin ng mga magulang ni Xiaojin at agad silang naglabas ng kanilang mga aura at kitang-kita rin natin na galit ang mga ito sa malaking unggoy. Nakita ng ating kuya ang reaksyon ng mga magulang ni Little Xiaojin, kaya agad niyang napagtanto na walang balak ang mga ito na patakasin ang malaking puting unggoy. Dahil dito ay sinabi ng ating kuya sa mga magulang ni Xiaojin na tutulungan niya ang mga ito na patayin ang malaking unggoy. At dagdag pa niya na siguradong kayang-kaya nilang tapusin ang halimaw na unggoy na nasa antas ng advanced rank ferocious beast dahil sila ay may advanced rank na speed. Agad ring nagsalita si Little Xiaojin na tutulong rin siya at dagdag pa niya na nag-aaral rin siya kung paano lumaban ng tama. Pagkatapos nun ay agad na tumakbo ng mabilis ang ating kuya at ang mga magulang ni Little Xiaojin upang habulin at tapusin ang malaking unggoy. At dahil sa bagong taglay na bilis ng ating kuya, ay nagawa niyang agad na makapunta sa harapan ng halimaw na unggoy. Kaya dahil dito, ay agad na napahinto ang halimaw na unggoy dahil bigla na lamang sumulpot ang ating kuya at ang mga magulang ni Xiaojin sa harapan niya. Dito ay namanghari ng ating kuya at nasabi pa niya sa isip niya na sobrang bilis daw ng isang advanced rank na speed talent. At sa ngayon ay hindi pa niya ito makontrol ng maayos. Pagkatapos ay biglang umatake ang halimaw gamit ang malaking palad nito at dahil nga sa laki ng kamay ng halimaw ay nagmistulang mga langgam ang ating kuya at ang mga magulang ni Xiaojin. Agad namang napansin ng ating kuya ang paparating na atake ng halimaw at dahil sa taglay nilang advanced rank na speed talent ay nagawa nilang maiwasan ang atake ng halimaw. Pagkatapos umiwas ay agad na ginamit ng ating kuya ang kaniyang strength talent at agad na sinipa ng napakalakas ang halimaw at dahil dito ay agad na nawalan ng balanse ang halimaw at bumagsak ito sa lupa. Nakita naman itong pagkakataon ng mga magulang ni Little Xiaojin kaya agad na rin silang sumugod. At agad nilang kinagat ng sobrang lakas ang leeg ng halimaw at dahil dito ay napasigaw ng malakas ang malaking unggoy. At mula sa larawang ito ay kitang-kita natin kung gaano kaliit ang mga magulang ni Xiaojin kumpara sa malaking unggoy. At habang inaatake ng mga magulang ni Xiaojin ang halimaw, ay muling naghanda ang ating kuya ng isang malakas na suntok. At dahil nga sa taglay na bilis ng ating kuya, ay hindi na nakaiwas pa ang halimaw at tumama ang suntok ng ating kuya sa kaniyang tiyan. At dahil sa lakas ng suntok ng ating kuya, ay nayanig ang buong katawan ng halimaw at nagkaroon ng malakas na shockwave mula sa suntok ng ating kuya. Dahil sa suntok na pinakawalan ng ating kuya ay agad na bumagsak ang halimaw sa lupa. At dahil dito ay nagkaroon ng isang malakas na pagsabog sa lugar. Pagkatapos ay nagkaroon ng makapal na usok at dahil dito ay hindi malaman ng ating kuya kung nagawa na ba niyang mapatay ang halimaw. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay biglang lumabas ang malaking unggoy mula sa makapal na usok at agad na inatake ang ating kuya. Ngunit kahit na gumawa pa ng isang surpresang pag-atake ang halimaw, ay nagawa pa ring makaiwas ng ating kuya. Pagkatapos nun ay nagtataka ang ating kuya dahil nagawang makaligtas ng dambuhalang unggoy mula sa malakas na suntok niya. Kaya napagtanto niya na napakalakas at napakatibay ng katawan ng halimaw na to.
Habang iniisip naman ng ating kuya yon, ay agad na naghanda si Little Xiaojin upang siya naman ang umatake. At mula sa balikat ni Kuya Yetian ay tumalon ng malakas at mabilis si Little Xiaojin. Dito nga ay mabilis na bumubulusok ang ating cute na alaga papunta sa muka ng dambuhalang halimaw. At dahil nga sa taglay rin ni Little Xiaojin, ang isang advanced rank na speed talent ay hindi na nagawang makaiwas o makadepensa ng dambuhalang halimaw. Gamit ang matatalim na kuko ng ating cute na alaga, ay winasak niya ang halos buong ulo ng malaking unggoy. At ang tanging naiwan na lamang ay ang isa sa mga pangil nito na unti-unting nahuhulog sa lupa at pagkatapos ay tuluyan ng bumagsak ang katawan ng malaking unggoy at sa pagbagsak nito ay nayanig ang buong paligid at nagkabiyak-biyak ang lupa. Pagkatapos nun ay agad na tumalon si Little Xiaojin papunta kay Kuya Yetian. Napansin naman ito ng ating kuya, kaya agad niyang sinalo si Little Xiaojin. Agad namang niyakap ni Little Xiaojin ang kaniyang master, habang sinasabi nito na nanalo sila at nagawa nilang matalo ang malaking unggoy. Agad ring nagpasalamat si Little Xiaojin kay Kuya Yetian dahil sa tinulungan sila ng ating kuya. Pagkatapos nun ay napabuntong hininga ang ating kuya habang sinasabi niya sa kaniyang sarili na hindi niya inasahan na makikipaglaban siya kasama ng mga ferocious beast. At ang tinutukoy nga ng ating kuya rito ay si Little Xiaojin at ang mga magulang nito. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay biglang nanginig ang paa ng nanay ni Little Xiaojin. At pagkatapos ay tuluyan na itong natumba sa lupa. Nakita naman ito ng ating kuya, kaya nagulat siya at napamura dahil napagtanto niya na mukhang nagkaroon ng malaking panloob na pinsala ang nanay ni Little Xiaojin. Dito nga ay kitang-kita natin na namimilipit sa sakit ang nanay ni Little Xiaojin dahil sa pinsalang natamo niya. Napasigaw naman si Little Xiaojin nang makita niya ang nangyari sa kaniyang nanay, kaya agad siyang tumalon papunta sa kaniyang nanay upang tingnan ang kalagayan nito. Agad namang nilabas ng ating kuya ang isang potion habang sinasabi niya na buti na lang at nagdala siya ng isang healing medicine. Pagkatapos nun ay agad na rin siyang lumapit sa nanghihinang nanay ni Little Xiaojin at agad na binuksan ang hawak-hawak niyang medisina. Pagkatapos nun ay agad niyang ibinuhos sa bibig ng walang malay na nanay ni Little Xiaojin habang sinasabi niya na ang gamot na dala niya ay kayang pagalingin ang panloob na pinsala ng nanay ni Little Xiaojin. Agad namang naramdaman ng nanay ni Little Xiaojin ang epekto ng medisina at mabilis na naghilom ang panloob na pinsala nito. Nagsalita naman si Little Xiaojin at nagpasalamat ito sa kaniyang master. Dagdag pa niya na sinabi rin ng nanay niya na maayos na ang pakiramdam nito. Dahil sa sinabi ni Little Xiaojin, ay natuwa si Kuya Yetian at sinabi niya na mabuti naman kung ganon. Sa di kalayuan naman ay biglang nabalot ng madilim na aura ang mga damo sa paligid at mula roon ay lumabas ang isang pangkat ng mga halimaw na tinatawag na Black Wolf Leopard at ang kanilang presensya ay bahagyang nagpadilim sa paligid. Agad namang napansin ni Kuya Yetian at ni Little Xiaojin ang mga papalapit na halimaw, kaya agad na sinabihan ni Little Xiaojin ang kaniyang master na mag-ingat ang kaniyang master. Dagdag pa ni Little Xiaojin na ang mga halimaw na yan ang dahilan kung bakit napunta sa kanilang teritoryo ang malaking gorila. Agad namang nilabas ng ating kuya ang kaniyang aura habang sinasabi niya na mukhang ang balak ng mga Black Wolf Leopard na agawin ang kagubatang ito sa mga magulang ni Little Xiaojin upang sila ang maging hari ng kagubatang ito. Agad namang sinang-ayunan ni Little Xiaojin ang sinabi ng kaniyang master. Dahil sa nalaman niya ay nakaramdam si Kuya Yetian ng galit, kaya agad niyang ni-activate ang kaniyang speed talent at dahil dito ay agad na binalot ng kulay purple na kidlat ang katawan ng ating kuya. Pagkatapos ay bigla siyang naglaho sa kaniyang kinatatayuan at agad na lumitaw sa itaas ng mga Black Wolf Leopard. Mula sa itaas ay nakita niya ang pinakamalaking Black Wolf Leopard at dahil dito ay napagtanto niyang ito ang pinuno ng mga ferocious beast na to. Kaya agad niyang sinipa ang isang ito, kaya agad itong napasigaw sa sakit dahil halos mabali ang likod ng halimaw na to. Dahil dito ay agad na nanginig sa takot ang iba pang mga Black Wolf Leopard nang masaksihan nila na ganun lamang kadaling tinalo ng ating kuya ang pinakamalakas sa kanila. Dahil dito ay napagtanto nila na hindi nila matatalo ang ating kuya, kaya agad silang napaatras at gumawa ng distansya. Habang pinapanood ng ating kuya ang reaksyon ng mga natitirang Black Wolf Leopard, ay lumapit naman si Little Xiaojin sa kanya.
Napansin naman ni Kuya Yetian si Little Xiaojin sa tabi niya, kaya agad niyang naisip ang isang bagay. Dito ay agad niyang binuhat si Little Xiaojin na ipinagtaka naman ni Little Xiaojin kung ano naman kaya ang balak gawin ng kaniyang master. Pagkatapos nun ay agad na itinaas ng ating kuya si Little Xiaojin habang sinasabi na, simula sa araw na ito, si Little Xiaojin na ang hari sa lugar na ito, na agad namang ikinagulat ng mga Black Wolf Leopard. Nanlaki naman sa gulat ang mata ng ating cute na alaga sa ginawa ng kaniyang master. Pagkatapos nun, ay napunta ang kwento sa gilid ng isang malalim na bangin at dito ay sinundan ng ating kuya ang mga magulang ni Little Xiaojin papunta sa kanilang kuweba. Dito ay biglang huminto ang nanay ni Little Xiaojin at lumingon ito sa ating kuya at pagkatapos ay may sinabi itong isang bagay na hindi natin maintindihan, gayon rin ang ating kuya. At mabuti na lang at nandyan ang ating cute na alaga para magpaliwanag, dito ay sinabi ni Little Xiaojin na gusto ng nanay niya na bigyan ng regalo ang ating kuya dahil tinulungan sila nito. Pagkatapos mapaliwanag ni Little Xiaojin, ay nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa isang parte ng kagubatan. Pagkalipas ng ilang oras ay nakarating sila sa isang lugar na may kuweba, at unang pumasok dito ay ang nanay ni Little Xiaojin. Napatanong naman ang ating kuya kung malayo pa ba ang lalakbayin nila? Sagot naman ni Little Xiaojin na nakarating na sila sa kanilang kuweba at dagdag pa niya na nasa loob ng kuweba ang regalo na sinasabi ng kaniyang nanay. Nang makapasok na sila ay nakita ng ating kuya ang nanay ni Xiaojin na nakaupo at sa likuran nito ay may isang misteryosong halaman ang nagliliwanag. Agad na nilapitan ni Kuya Yetian ang mahiwagang halaman at napatanong kung isa ba itong uri ng spirit herb. Agad namang sumagot ng, "Opo master," si Little Xiaojin at saad pa niya na ito ang regalo ng kaniyang nanay sa kaniyang master. Dagdag pa ni Little Xiaojin na ayon sa nanay niya na ang bunga ng spirit herb na to ay mahihinog sa loob ng 30 araw. Bahagya naman hinawakan ng ating kuya ang bunga ng spirit herb habang iniisip kung ano kaya ang epekto ng spirit herb na ito. Pagkalipas ng ilang araw ay nanganganak na ang nanay ni Little Xiaojin at dito ay sinasabihan ng ating kuya ang nanay ni Little Xiaojin na lakasan pa ang pag-ere, dagdag pa niya na nasa labas na ang ulo at magpakatatag pa ito at umere pa ng umere. At pagkatapos nun ay matagumpay na nanganak ang nanay ni Little Xiaojin, agad na lumapit ng ating kuya, pati na rin si Little Xiaojin at ang ama nito at dito ay sinabi ng ating kuya na ipinanganak na ang isa pang hari ng kagubatan. At dito ko na muna tatapusin ang ating kwentuhan at sana ay nagustuhan nyo at pasensya na kung natagalan ang pag-upload ko at sa Sabado po ulit ang susunod na parte ng ating kwento. Maraming salamat.